Hindi na kayang pagbigyan pa ng Amerika mga tol ang hiling ng Ukraine para sa karagdagang armas. No, sabi ng Amerika kailangan din nila. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ito'y balita pa nung isang araw mga tol, no? Pero ngayon lamang natin bibigyan ng reaction video. Aminado si United States President Donald Trump na nahihirapan na siyang pagbatiin o pagkasunduin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at saka si Putin. Well, talagang mahihirapan siyang pagbatiin yan kasi parehong merong parehong merong ipinaglalaban yan mga tol no? Hindi natin alam kung sinong tama at mali sa kanila, pero may sariling laban kasi si Trump. Kung hindi niya nga magawang pagbatiin yung sarili nila at saka ang Iran, paano niya magagawang pagbatiin ang ibang mga bansa, di ba? So kaugnay dyan mga tol ay tinanggihan na rin ng Amerika ang kahilingan ng Ukraine ng karagdagang armas. So, para malaman natin ang buong detalye, ito mga tol, panoorin natin tong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Pero bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. On Ukraine, President Zelensky says his country desperately needs long-range missiles or those Patriot missile batteries. Is that something? So sabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, desperado na ang kanilang bansa na magkaroon ng long-range missiles o yung mga tinatawag na Patriot missile batteries. Ito yung Patriot missile, yun yung mga interceptor na pwedeng mag-intercept sa mga incoming missile attack, no? Needs long-range missiles or those Patriot missile batteries. Is that something that you're Well, I mean, we want missiles too. Tila wala ng You want missiles too. Kailangan din ni Trump 'Di ba? Lalo na ngayon mga tol, may mga nauulat-ulat na nagdi-deplete na, no? Bumababa na yung stockpile ng Amerika at nauubos na yung kanilang mga armas dahil nga sa haba na ng pakikipaglaban nila rito sa Iran. Pero alam niyo mga tol, nangyari na dito sa, kung di ako nagkakamali, Iraq ba o Afghanistan? Hindi ko maalala. Pero meron ng kinasangkot ng gera dati ang Amerika kay kay Bush pa ata yun. Umabot sila ng 8 taon mga tol. Ito 5 buwan pa lang tapos marami ng ulat na nauubos na yung kanilang sandata. Parang ang bilis naman ata maubos noon, di ba? Kaya naman nila maipaglaban dati ng ganong kahabang panahon, no? So hindi natin alam talaga kung anong katotohanan diyan, di ba? So tuloy natin. interes si United States President Donald Trump na tulungan ang Ukraine. Ito ay sa kabila ng pakiusap ng Ukraine ng isang arms deal kasama ang Patriot missiles para maipagtanggol ang kanilang sarili. Ayon kay Trump, wala itong maibibigay dahil kailangan din ng Amerika ng pwersang pangdepensa. Ito ay kahit hindi tumitigil ang Russia sa pagpapadala ng missile drones para puntiryahin ang mga importanteng pasilidad ng Ukraine. Grabe Russia Actually, meron nga ako napanood mga tol, sa FB ko napanood yun sa mga reels lang. Parang merong drone na sinusundan yung isang lalaki na nakatayo dun sa may tindahan. Tapos paikot-ikot. Tapos bigla na lang sumabog yung drone. Sabi ko, ano ba yung kalaban kaya yun o ordinaryong tao? Kasi kung ordinaryong tao yun mga tol, kawawa naman yun. Drone ng Russia yun sa pagpapadala ng missile drones para puntiryahin ang mga importanteng pasilidad ng Ukraine. Kahit sa mga inosente. Ayan, sakto. Ito yung napanood ko sa FB mga tol. Ito parang parang tindahan. Alam mo yung mga store lang ganyan. Tapos ito may lalaki parang sinusundan siya ng drone. Ito panoorin natin. Missile drones para puntiryahin ang mga importanteng pasilidad ng Ukraine. Kahit sa mga inosenteng sibilyan, gaya ng tinderong ito at ng ilang magsasaka. Tindero! Kahit sa mga inosenteng sibilyan, gaya ng tinderong ito. So tindero pala yun. Biruin mo mga tol, kawawa yun kung napanood nyo yun sa FB. Dito malamang putol pero sa FB mga tol yun napanood ko yun Grabe. Ukraine.
kahit sa mga inosenteng sibilyan, Ano, may drone sinusundan siya oh. gaya ng tinderong ito at ng ilang magsasaka na umaani lang ng trigo sa bukid na nagsisikap na mabuhay sa gitna ng gyera. Wala nang pakialam ang Russia. Grabe, wala nang pakialam ang Russia. Kahit yung mga ordinaryong mga hardinero, magsasaka na umaani ng trigo, ganyan, tindero. Grabe, lupit talaga ng mundo ngayon, no? Sa ngayon, ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ang pinagagara na lang nila ay ang kanilang mga drone missiles upang kontiryahin ang mga planta ng langis at mga industrial warehouse ng Russia upang kahit paano ay mapilayan ang ekonomiya nito. Pero ayon kay Zelensky, hindi ito sapat dahil ang kailangan nila ay ang missile interceptors. Kaya naman pinakakilos na nito ang mga opisyal ng gobyerno upang makahanap ng Patriot missile systems na tanging ang Amerika lamang ang may lisensya. Але зараз виклик номер один – це Hindi sila pwedeng kumuha sa sa Israel kasi maganda rin yung Iron Dome ng Israel eh. російські удари. Це означає, що This means that every Ukrainian кожен diplomat, український дипломат, усі наші all our government officials and the Ministry of Defense урядовці Міністерства оборони повинні must know where in the world PAC-2 and PAC-3 missiles знати, де у світі є ракети ПАК-2, ПАК-3 для for Patriot systems are available. Петріотів. Ayon kay Zelensky, alam ng Amerika ang pangangailangan nilang ito pero tila wala nang pahiwatig ng pagtulong mula kay Trump kahit pa iginiit nito na hindi gawa-gawa ang kanilang pinagdadaanan. Kasi mga tol, kung bakit kailangan ng Ukraine yung Patriot missiles nga. Kasi nga, wala silang magawa kapag may mga paparating na missile mula rito sa sa Russia. Talagang kung ano yung target, yun talagang tatamaan. Kasi nga wala silang interceptor eh. Wala silang defense system pagdating sa ganun. So kung ano yung tinarget sa kanila, kay residential man yan, o kay ano man yan, kay mga mahalagang pasilidad, sapul talaga. Kaya desperado itong Ukraine na magkaroon sila ng interceptor para kahit papano meron silang shield, 'di ba? Dahil marami ng buhay ang naapektuhan. Сполучені Штати точно The United States knows exactly what we need знають, що нам потрібно, і що це and that this is not about something abstract. не про щось абстрактне, це захист нашого It's about protecting our lives. життя. Це конкретні, These are real people, individual lives. реальні люди. Потрібно Air defense is needed and that requires political decisions. ППО. Для цього потрібні політичні рішення. В Європі теж, In Europe too, в країнах Сімки the G7 countries too. теж. Pero giit ni Trump, hindi laban ng Amerika ang laban ng Ukraine at walang epekto sa kanila ang laban nito sa Russia. Yun nga lang, no? Hindi ata sila allied na, hindi, alam ko kalyado nila yan eh. Pero siguro wala silang yung MDT, mga ganon, Mutual Defense Treaty, wala silang ganon. So sinasabi ni Trump, di naman namin laban yan eh. Well, kung kaya pang makasurvive ni Zelensky, no, hanggang magpalit ang administrasyon ng Amerika, mga tol, baka may posibilidad pang pagbigyan siya ng susunod na presidente. Ngayon kay Trump, mukhang wala siyang aasahan kay Trump, no? Hanggang kailan pa ba si Trump? 2027? Alam ko mauuna siya eh bago rito sa Pilipinas magpalit. Kasi sa atin 2028 pa magpapalit ng liderato eh. Sa Amerika, ewan ko kung hanggang 2027 pa. O 2029. At 2029 ata, oo, tama, 2029 ata magpapalit, no? Bagaman nakikisimpatya siya sa mga sibilyan na naapektuhan ng gyera. Well, look, we're not involved from the standpoint we're separated by an ocean. But I hate to see 25,000 young people a month get killed, and that's what's happening between Russia and Ukraine. They're losing on average 25,000, mostly soldiers, a month. Parang ganito lang yan mga tol, ilagay mo tong sitwasyon mo sa ganito. Parang nakikinita ako na talagang kinakapos na rin ng Amerika ngayon. Parang ganito mga tol, may pera ka, may budget ka para sa pangangailangan ng pamilya mo sa loob ng isang buwan. Sapat lang, wala kayong sobra. No, sapat lang. Ngayon merong lumapit sa'yo, nangangailangan din, nagugutom. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ba yung budget mo na parang nakalaan lang sa pamilya mo, sa 2 anak mo na bata? Ibibigay mo ba yan sa anak ng iba para mabuhay sila? O titiisin mo na lang kasi kailangan din ng anak mo eh. Kapag ibinigay mo yung pera na meron ka, yung anak mo naman ang mawawalan. So mahirap magdesisyon nun mga tol.
So parang gano'n mga tol, itong sa Amerika, no? Hindi nila magawang tulungan ang Ukraine kasi baka nga totoo, no? Hindi natin alam, pero baka nga totoo yung usap-usapan na kinakapos din na talaga sila. Dismayado naman ito dahil kahit sinusubukan na niyang pagbatiin si Zelensky at Russian President Vladimir Putin, parehong ayaw magpatalo ng dalawa. Aminado si Trump na nahihirapan siyang ayusin ang gusot sa pagitan ng dalawang leader. Paano niya ayusin ang gusot ng dalawang leader kung mismong gusot niya nga sa Iran hindi niya rin maayos, di ba? Mahirap kasi yun mga tol, no? Paano mo sasabihin dapat mag-ayos na kayo kasi wala kayong makukuhang mabuti diyan, dapat magkabati na kayo. Pero siya nakikipaggera sa Iran, di ba? Ang hirap nun mga tol. We're working on it, and I think we're making progress, but it's a violent, very violent war. There's a lot of hatred in that war, a lot of hatred between the two leaders. I settled 8 wars. I thought this would be maybe one of the easier ones, and it turned out to be the most difficult. Bradley Rup. Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at reaksyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.